Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay subukan natin utangan si Cred Balance kung ano na naman ang sistema ng kanilang application. At i-review ko na rin po sa inyo ang repayment plan nila kung totoo po ba itong nakalagay sa kanilang ads na dumaan sa aking Facebook. So let's find out. Let's go! So ang una po natin gawin ay syempre dadaan muna tayo sa Play Store para i-download natin ang loan app na ito. I-search na natin sa search bar ang Cred Balance. So ito po yun guys. So ngayon i-install na natin. At ayan po guys, install na po siya. So ngayon i-open na natin. Increase your credit from now. So i-click na natin itong next. Ito po ang kanilang privacy policy. Click natin OK. I-click pa rin natin itong OK. Click natin itong while using the app. Click allow. So ngayon, hihingiin na nila ang aking active mobile number. At ayan po, then click ko na itong get verification code. Lagyan pa pala ng check itong maliit na box. And then click itong verification code. At ayan po, na-receive ko na ang OTP. And then click ko na itong register. And then dinala na po ako dito sa kanilang questionnaire. Ito po ang kanilang tanong, sasagutin lang po ng yes or no. Are there any overdue payments within 6 months? So syempre ang piliin ko dito ay itong no. Next, what is your longest overdue period? So 0 ang piliin. What is your current total amount of internet loans? Syempre itong 0 pa rin ang pipiliin ko. Then click itong confirm. How many loans have you taken out there? Syempre itong 0 pa rin. Then click itong confirm. How many loans do you have outstanding now? So piliin ko po itong 0. Then click confirm. So next po ay hingiin na po nila ang aking valid ID. At ito po yung mga tinatanggap nilang valid ID guys. UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID, national ID, national ID electronic, or national ID electronic 2. At ang available ko po dito ay itong driver's license. At ayan po, uploaded na po ang aking valid ID. Next po ay magsi-selfie na ako. At ayan po, tapos na po akong mag-selfie. Then click ko na itong confirm. At kailangan pa natin i-confirm kung tama po ba yung nakalagay na detalye sa ating valid ID. And then click natin itong confirm. Next po ay hingiin na po nila ang aking basic information. Tulad po ng aking gender, email address, birth date, education level, marital status, number of children, and then dito sa baba ay ang aking employment information. Tulad po ng aking employment status, monthly income, work experience, kung anong industry, at ang address po ng aking pinagtatrabahuan. At ayan po, tapos ko na pong na-fill upan. So i-click ko na itong confirm. Next po ay hingi na po nila ang aking emergency contact. So dalawang contact person lang po hinihingi nila guys. At ayan po, tapos ko na pong na-fill upan. So i-click ko na itong confirm. At ang next po nilang hingiin ay ang ating bank account or ang ating e-wallet account. Kung saan natin gustong i-transfer ang pera na utangin natin dito kung sakaling ma-approve tayo. Kapag bank account ang pipiliin natin, ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transferan ng ating pera. At kapag sa e-wallet naman, ito lang po ang available, Paymaya, GCash at GrabPay. So dahil sa GCash account ko po gustong i-transfer, so itong GCash lang po ang pipiliin ko. And then i-click ko itong confirm. And then ilagay ko na dito sa baba ang aking GCash number. And then kailangan pang i-verify ang ating GCash number. Click ko lang itong send. At ito na po ang verification code na natanggap ko. And then click ko na itong confirm. And then click ko pa rin itong confirm. Parang ayaw tanggapin po ang aking GCash number guys. So ngayon papalitan ko po ng aking bank account. So sa aking bank account ko na lang po i-transfer. At ang pipiliin kong bangko dito guys ay ang aking C-Bank account. And then ilagay ko na po ang aking C-Bank account number dito sa baba. At ayan po. And then i-click ko na itong confirm. And then click pa rin itong confirm. At ayan po, processing na po ang aking application. It takes 10 seconds lang daw ang pag-process guys. So hintayin na lang natin saglit. At ayan po, the credit limit has been activated. You have obtained the credit limit and can now request a loan on the main page. So click na natin itong confirm guys. At ayan po, may nag-pop up. Basahin muna natin ito guys. The loan application has been submitted. You have requested 1 products. The total amount is 1,000 pesos. Once formally approved, the exact amount will be automatically transferred to your account. Okay, so click na natin itong confirm.
So i-skip ko muna ito guys. At ayan po, under review pa daw po ang aking application. 1,000 pesos lang po yung in-offer sa akin. Naku, delikado ito. Wala po silang pinakitang loan details or repayment plan. So wala po akong mari-review ngayon. Di ko rin po alam kung rejected ba ang aking application or approved ba. Dahil hanggang ngayon, under review pa rin ang aking application. Ilang araw na. So mag-ingat po talaga tayo sa pag-apply sa mga ganitong online lending app guys. So yun lang po, don't forget to like and share this video para ma-aware din po ang iba. At huwag rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel for more tutorial and reviews sa mga naglalabasang mga online lending app ngayon. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye.